Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Uping. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Mindanao. Ilang araw na si Uping sa tahanan ng pinsan. Napagpasyahang magbakasyon matapos magsara ng klase. Taon na rin ang binilang magmula noong huli siyang pumunta roon. Marami nang nagbago sa lugar. Ibang-iba kesa sa dating nakasanayan. At ang mas nakaagaw atensyon ay ang nag-iisang taong nakatira sa paanan ng bundok. Alam mo, insan, walang aswang na bumabangga sa taong yan. Meron niyang isang sandata. Isang dampilang sa balat ng aswang. Naku, siguradong bubulagta na kaagad. Parang may sariling kamandag yung itak niyan. Minsan ko nang nakita yung ginawa ng taong yan. Ikaw din. Siguradong bibilib kapag nakita mo. Wika ng pinsang si Dambi. Napansin nito ang pagtitig ni Uping sa lalaking dumaan. Si Mikael. Grabe naman. Alam kong iniidolo mo yung taong yan. Pero hindi mo kailangan magsabi ng ganyang kalala para lang ipagmalaki siya. Ano ka mo? Itak, may kamandag, isang dampilang bubulagta kagad. Naihibang ka na yata, insan. O baka naman gutom lang yan. Wika ni Uping. Ikaw din, kung ayaw mo maniwala, di wag. Pero sinabi ko na sa'yo yung dapat mong malaman. Para kapag nakita mo yung bangis ni Mikael, hindi ka na magtataka. Halika na pala. Kailangan na nating kumilos bago tayo malagot. Wika ni Dambi. Nagpunta ang dalawa sa bukirin upang makatulong. Marami ng tao pagdating at nagsimula na ang pag-ani ng kape. Kumpara sa malawak na taniman ng karamihan, maliit lamang ang kanilang pwesto sa pagmamay-ari pa ng kanununuan. Oh, ano ba yung pinagkakabalahan niyo sa bahay? Napakatagal niyong dumating. Malapit na kaming matapos ha. Mas mainam siguro kung doon na lamang kayo sa kubo at maghanda ng agahan. Wika ni Lolo Basilio. Pinsan ng lolo na ilang taon na rin magmula nang namayapa. Sumunod naman sa utos ang mga ito. Sa kubo na lamang sila. Inatupag ang paghahanda ng agahan para sa iilang magsasakang tumulong sa anihan. Sa kalagitnaan, napansin ni Uping si Mikael na namimigay ng prutas at tinapay. Tignan mo, Dambi. Tatakbo ba yan bilang mayor? Parang kanina lang napansin kong namimigay siya roon sa kabahayan tapos dito rin. Mayaman ba yan? Ang dami kasing dala. Tanong ni Uping. Kung salapi lang yung pag-uusapan, wala siya niyan. Pero mayaman siya sa kabutihang loob. Sa tuwing may maani sa sariling taniman, namimigay siya. Kung ano yung biyayang dumarating sa tahanan niya, ibinabahagi niya sa amin. Napakabait, no? Sana tularan siya ng lahat ng taong taga rito. Tugon ni Dambi. Ganun ba? Mayaman nga sa kabutihang loob. Pero baka sa huli, may kapalit rin yan. Malay natin kung ano yung tumatakbo sa isipan yan. Uy, grabe ka naman kay Mikael. Hindi siya masamang tao, no? Dahil kung oo, matagal na sana niya kaming pinabayaan sa mga aswang na basta-basta na lang sumasalakay. Alam kong hindi magandang impluwensya yung lugar na pinanggalingan mo. Pero wag mong itulad dito dahil kahit ganito lang kami, may mga tao pa ring maaasahan at mapagkakatiwalaan. Kagaya ni Mikael. Parang hindi dito pinanganak. Nakaluwas lang ng Maynila.
Akala mo kung sino? Minamaliit na yung probinsyang pinagmulan? Wika ni Dambi. Masamang tumitig kay Oping. Hindi naman sa ganun, insan. Ang sa akin lang nakapagdududa kasi. Pero sige, mabait siya. Sabi mo Buling wika ni Oping. Hindi na ito pinansin pa ng pinsan. Ngunit hindi maiwasang maisip ang sinabi ni Dambi na aswang. Sa naaalala niya, wala namang ganon noong dito pa nakatira. Bata pa lamang mga edad 8. Isinawalang bahala na lamang ito at nagpatuloy sa pagmamasid sa paligid. Maya-maya pa, lumapit si Mikael sa mga matatandang magsasaka. Nagmano, nakipag-usap, at masayang nakipagkwentuhan. Lahat ng kilos nito ay pawang kabutihan. Pati pananalita ay mahinahon. Sa kabilang banda naman, hindi matanggap ni Oping na walang tinatago si Mikael. Nakita na niya ang ganitong asal noong kasama sa tahanan ang pangalawang asawa ng ina. Bait-baitan, banal-banalan, ngunit meron palang masamang binabalak sa kanila. Di ako naniniwala. Kahit gaano pa kabait ang isang tao, meron talaga yung tinatagong kasamaan. Iba ang kutob ko sa taong to. Ewan, parang masama Wika ni Oping sa sarili habang nakatingin sa gawin ni Mikael. Oh, akala ko umuwi na kayong dalawa. Napakatahimik na Dambi, tawagin mo na ang lahat para makakain. Oping, dagdagan mo ng pinggan para makasalo na rin si Mikael. Wika ni Lolo Basilio. Kakatapos lamang nitong makipag-usap sa tauhan ng suking pabrika na nagpoproseso ng kape. Nagsalo-salo ang lahat. Sina Dambi at Oping naman ay lumipat sa lilim ng puno dahil hindi na magkasya sa kubo. Habang kumakain, hindi maalis ni Oping ang tingin kay Mikael. Uy, insan, binabae ka ba? Noong nakaraang araw pa kita napapansing nakatitig kay Mikael. Pareho kayong lalaki baka nakakalimutan mo. Hindi kayo talo. Biro ni Dambi. Loko, di ko lang kasi maiwasang isipin na meron talagang tinatago yung taong yan Ganyan kasi si Uncle Juan. Bait-baitan. Tapos demonyo naman pala. Nag-aalala lang ako para sa mga taong pinakikitaan niya ng kagandahang asal Tugon ni Oping. Insan, hindi dahil pareho sila ng inaasta ng pangalawang asawa ng nanay mo, ganyan din siya. Iba-iba ang ugali ng tao. Merong magkapareho ang kilos, pero malaki ang kaibahan. Nakuha mo ba yung anggulo ko? Palibhasa kasi nilalahat mo Makakita lang ng ganito, ganyang kagad ang iniisip. Ang bilis mong manghusga sa totoo lang. Masama yata yung epekto ng hangin sa'yo doon sa nilipatan nyo Hindi talaga Basta, may masama talaga akong kutob sa taong yan. Wika ni Oping. Pinangangatawanan nito ang salita. Ikaw ang bahala. Basta hindi ako nagkulang sa pagsabi sa'yo. Sa huli, kapag napatunayan kong nagkakamali ka ng hinala kay Mikael, buong araw ka magtatabas ng damo dito sa taniman. Wika ni Dambi. Matapos ang gawaing bukid, nagsiuwian na ang lahat. Kinuha na rin ng suking negosyante ang naani. Dadalhin yon sa pagawaan. Gabi na nang nakarating sa tahanan ang magpinsan. Dumiretso kagad ang dalawa sa higaan para makapagpahinga. Ilang sandali lang ang lumipas. Bumangon si Oping nang mapansin ang kaluskos malapit sa bintana. Pagsilip nito,
anino ang bumungad na kagad ding nawala. Kinilabutan siya ngunit binaliwala sa pag-aakalang anino lamang ng kung sinong dumaan. Tuluyang naagaw ang atensyon nang makita si Mikael sa hindi kalayuan. Meron itong hinahanap sa kakawian at may daladalang itak. Eto na. Sinasabi ko na nga ba merong kasamaang itinatago ang lalaking yun Sa galaw pa lang parang may papatay na. Wika ni Uping sa sarili. Bumangon ito. Sinundan si Mikael. Dahan-dahan at maingat para hindi mahuli. Nakarating siya sa paanan ng bundok at naabutan itong may binubugbog na tao. Walang tigil na pinagsusuntok at nang tangka na sanang tatagain, nagsalita ang lalaki. Hindi na ako uulit. Huwag mo akong patayin. Pakiusap. Pag ako, hindi na ako uulit. Hindi na ako babalik at hindi na magpapakita sa'yo. Kaawaan mo lang ako. Ayaw ko pang mamatay. Pakiusap ng lalaking binubugbog. Ngunit hindi nakinig si Mikael. Patuloy itong binugbog. At sa huli, idinampi ang itak sa leeg ng lalaki. Nanginig ang katawan nito hanggang sa tuluyang nawala ng buhay. Balak pa sanang lumapit ni Uping para marinig ang usapan ngunit hindi na tumuloy. Sa pag-aalala na baka siya naman ang saktan. Nang umalis si Mikael, hila-hila ang katawan. Tumakbo na rin siya palayo. Kinabukasan, parehong nagulat si Dambi at Uping nang makita ang isa pang pinsang babae sa loob ng tahanan. Mahimbing ang tulog nito. Hindi man lamang nila napansin ang pagpasok. Ginising nila at nalamang pinalayas ng kinakasama. Yan! Ang aga kasing kumerengkeng tapos ngayon pinalayas. Hindi ka kasi nakikinig sama ng sama sa kahit sino. Tapos sa huli, didispatsahin lang na parang basura. Wika ni Dambi. Ngayon lang ako nakauwi. Tapos pagtutulungan niyo pa akong dalawa. Grabe naman kayo sa buntis. Tugon ng pinsang babae. Natawagin na lang natin sa pangalang Kami. Ano? Buntis ka? Kami naman. Alam mong marami tayong iniisip dito pa lang sa bahay. Tapos nagpabuntis ka pa? Sino yung tatay niyan? Tanong ni Uping. Huwag niyo nang itanong basta palalakihin ko ang bata kahit walang ama. Nandiyan naman kayo Alam kong di niyo ko pababayaan. Ano pa nga bang magagawa namin? Nandiyan na yan Siguraduhin mo lang talaga na hindi ka makukunan para ligtas yung bata hanggang paglabas ha. Kilala kitang babae ka. Masyadong lakwatsera at galaw ng galaw. Kami, ang bata sa sinapupunan mo ang isipin mo. Kapag ikaw nakita akong gumawa ng kalokohan, ako mismo ang kakalbo sa'yo. Subukan mo lang talaga. Ayun, ang ganda pakinggan ng sinabi mo, Insan. Parang responsableng kuya ka na. Ganyan dapat. Pagpatuloy mo lang yan. Pero kinakabahan ako. Sa lugar kasing to, bihira lang yung buntis na hindi ginagambala ng aswang. Iilan na yung nabiktima rito sa sitio Siguro, sisimulan ko na yung pagpapausok ng suha mamayang hapon. Aswang? Totoo ba yung mga yun? Ilang beses na kitang nadinig na sinabi yan Paano silang nambibiktima ng buntis? Saka anong suha? Marami ka pang hindi alam sa lugar na to, Insan. Hindi nakapagtataka kasi. Hindi ka naman dito lumaki. Kung doon sa inyo tulisan, mandurukot at kawatan yung naglipa na. Dito naman mga aswang.
Basta, nakakakilabot yung itsura. Tapos hindi mo malalaman kung nandyan na ba sila sa paligid o wala. Ang nakakalaban lang sa nilalang na yun, kagaya ni Mikael. Bukod sa kamandag ng itak niya, alam ko meron pa siyang tinatangan. Ewan ko kung ano yun pero parang nagtataglay ng kapangyarihan para mapatay yung mga aswang. Ay nako Insan, lumilipad na naman yung isip mo eh. Si Mikael na naman, may kapangyarihan. Ang taong yun. Kulang ka pa yata sa tulog eh. Wika ni Oping. Sa isip niya, muling nanumbalik ang alaala noong nakita niya si Mikael na meron taong binubugbog. Ito ang palagay niyang tinutukoy ni Dambi na may kakayahang mapatay ang nilalang. Ang sabihin mo, may pagkatao yung lalaking yun na mamamatay tao. Hindi lang pambubugbog ang alam. Kaya ring kumitil ng buhay nang hindi nagpapakita ng awa sa biktima. Wala. Anong sinasabi mo? Bakit parang iba yung ibig sabihin niya na? Oping, sinisiraan mo na naman si Mikael. Ang puti ng tao tapos ganyan ka magsalita. Mahiya ka naman oy. Insan, hindi ako nagsasalita ng ganito kung wala akong basehan. Yung lalaki na yon, nakita ko doon sa bundok. May binubugbog na tao. Hindi lang pisikal na sinaktan. Pinatay niya. Mamamatay tao yung Mikael na sinasabi mo. Baka naman aswang kaya niya ginawa yun. Insan, maraming bagay kang hindi alam lalo na kay Mikael at sa usaping aswang. Kaya pakiusap lang, huwag kang mangusga kagad. Hinay-hinay ka rin sa pananalita mo, lalo na kapag nandito siya. Kailangan natin ng tulong niya. Nino, ni Mikael? Bakit naman? Hihingi na nga lang tayo ng tulong sa taong hindi pa mapagkakatiwalaan. Ayos ka lang ba, Insan? Wika ni Oping. Napabuntong hininga si Dambi. Sinenyasan na lamang si Oping na tama na. Ayaw niyang patulan dahil wala naman itong alam. Pagsapit ng hapon, nanguha ng dahon ng suha si Dambi. Gagamitin ito sa pagpapausok ng buong tahanan. Isa sa paraan para maprotektahan ang sanggol sa sinapupunan ng buntis. Sa pamamagitan nito, maitataboy ang sinumang aswang na maglalakas loob. Oy Dambi, parang sinusundo na tayo ng langit sa sobrang usok. Bawasan mo nga, baka mamaya bigla yang magliyab Matupok pa pati bahay. Sita ni Oping. Naubo ito sa lakas ng usok. Pati si Kami ay napalabas na rin. Salamat sa pag-aalaga na magiging anak ko, Dambi. Pero parang iihawin mo na kami sa loob Hindi ka man lang nagsabi na magpapausok ka na pala. Wika ni Kami. Huwag kayong dalawa. Huwag nga kayong maarte. Mabisang paraan to para maitabo yung aswang na nagbabalak lumapit. Masanay na nga kayo. Tuwing hapon ako magpapausok. Siya nga pala. Inimbitahan ko si Mikael para may bantay tayo. Siya lang yung bukod tanging makakalaban sa aswang Dito siya matutulog mamaya. Inihanda ko na yung higaan niyan sa sala. Ano? Insan, ayos ka lang ba? Ayaw mo talagang makinig sa akin Masamang tao nga yung Mikael na yan. Ako mismo yung nakakita sa ginawa niya kagabi. Baka tayong isunod niyan. Teka nga lang Insan, bakit parang ang laki ng tiwala mo sa sarili mo? Ilang araw ka pa lang dito magmula nang bumalik pero kung makapuna ka sa isang tao, umaasta kang kilalang kilala mo na. Oping, halos 2 dekada na kaming magkasama niyang si Mikael. Mga taga rito nagtitiwala sa kanya. Kahit yung yumao nating lolo at lola. Uulitin ko lang, mabuting tao si Mikael at pwede ba? Itiko mo na lang yung bibig mo.
kung walang magandang sasabihin? Husga ka ng husga sa tao hindi mo pa namang kilala. Sumasakit na yung ulo ko sa'yo Diyan ka na nga. Oping, mas matino ka kumpara kay Dambi. Pero sa pagkakataong ito, papanig ako sa kanya. Hindi mo kasi kilala si Mikael Kaya wag kang basta-basta magbitiw ng salita laban sa kanya. Mamaya, malalaman mo kung anong klaseng tao siya. Sabat ni Kami sa usapan ng magpinsan. Sumunod na din ito sa pagpasok sa tahanan. Naiwan si Oping sa labas. Napakamot na lamang sa ulo habang pilit iniintindi ang dalawa. Para sa kanya, mas matimbang ang sariling paniniwala. Ilang sandali ang lumipas dumating si Mikael. Sina Dambi at Kami ang sumalubong. Dahil walang balak si Oping na makipag-usap dito. Inasikaso nila ang tulugan at nakipagkwentuhan si Dambi pagkatapos. Mabuti naman pumayag ka sa pakiusap ko, Mikael. Pasensya ka na. Wala kaming ibang malapitan kundi ikaw lang. Matanda na rin kasi si Lolo Basilio Tapos may inaalagaan pang asawa sa bahay. Isa pa, wala namang ibang may lakas ng loob na humarap sa aswang kundi ikaw lang. Ikaw lang yung merong sandata na kayang pumatay sa mga yun. Papuri ni Dambi. Maraming salamat. Ginagawa ko lang naman yung tungkulin ko Isa akong manunugis kaya isang karangalan na makatulong sa mga tao. Si Kami, kailan ba dumating? Tanong ni Mikael. Kagabi siguro. Ewan, hindi namin namalaya na pumasok ng bahay yung babaeng yan Ang tigas kasi ng ulo. Sabing wag nang sumama sa lalaki. Hindi nakinig tapos ito uuwi. Nagpabuntis pa. Kaya pala may napagawi kagabi. Dito mismo sa bahay niyo lumapit. Mabuti nadaanan ko galing sa pagkuha ng pinahasang ita kay Mang Raul Hindi yun nagtagumpay kasi nasit ako kagad Sa kabilang banda naman, napakunot ang noo ni Oping habang nakikinig. Ay naku, yan pala yung ibig sabihin ni Oping kanina. Nagpupumilit siya na isa ka raw masamang tao. Pasensya ka na. Bagong balik lang siya mula sa mahabang panahon na pagkawala Ako na ang humihingi ng dispensa kung sakaling may marinig ka sa kanya na hindi mo magustuhan. Hayaan mo na, Dambi. Wala naman akong pakialam kung ano man ang sabihin ng iba Ang importante sa akin, nagagawa ko ng maayos ang alam kong tama. Wika ni Mikael. Napabuntong hininga si Oping sa nadinig na usapan. Kahit na ganon hindi nagbago ang tingin niya kay Mikael. Sa sumunod na mga sandali, tulog na ang lahat maliban kay Oping na kanina pa malikot sa higaan. Hindi matahimik ang isipan dahil kasama sa iisang bubong ang taong pinagdududahan. Bumangon ito at tinignan si Mikael sa tinutulugan. Ngunit nang makitang wala ito roon, hinanap niya ito sa labas ng tahanan. Aba, wala pang isang minuto kung lumabas pero may naghahanap kagad May sigarilyo ka ba dyan, pare? Wika ni Mikael. Nakaupo ito sa gilid ng hagdan. Natigilan si Oping nang marinig siya. Gusto ko lang masigurado na wala kang masamang gagawin sa pamilya ko. Tugon ni Oping. Sa paraan ng tingin mo sa akin parang kinasusuklaman mo ko Bata, hindi ko ikakagalit kung yan ang palagay mo. Hindi naman tayo magkakilala kaya lang maiksi ang pasensya ko sa ganyang tinginan Bakit? Susuntukin mo ko? Sabi ni Dambi, malakas ka raw Totoo ba?
Pakitaan mo nga ako. Tanong ni Oping nang makitang nagkuyom ito ng kamao. Natawa si Mikael sa sinabi niya. Lumapit ng kaunti sabay sabing, "Alam mo bata, hindi ko sasayangin ang sariling lakas ko para sa taong tulad mo. Isa pa, wala naman akong dapat patunayan sa'yo eh." Wika ni Mikael. Kinabahan naman si Oping nang makita itong dumampot ng itak. Anong gagawin mo? O di ba? Masama ka talaga eh. Pakitang tao ka lang. Wika ni Oping. Natatarantang bumalik sa loob ngunit laking gulat nang hindi sumunod si Mikael. Pagsilip niya naglakad ito papunta sa likod ng bahay. Ilang sandali pa madidinig ang kakilakilabot na hiyaw. Oping, gisingin mo si Kami. Siguraduhin mong ligtas siya. Nasaan si Mikael? Nasa labas? Dito ka lang sa loob ha. Pupuntahan ko siya. Wika ni Dambi ng magising. Naguguluhan si Oping sa ikinikilos ng pinsan. Ngunit minabuti niyang sundin ang sinabi nito. Ginising si Kami, sinamahan sa kwarto. Binuksan ng kaunti ang bintana para makita ang nangyayari sa labas. Mula roon, bumungad si Mikael na hinuhuli ang nawawalang aswang. Iniinda nito ang sugatang braso. Ngunit nang makabawi, sumugod ng sumugod. Pasimpleng sinalubong ng kamao nito ang mukha ng nilalang. Parang may malakas na puwersang lumabas dahilan para mapasubsob sa lupa. Nangisay kagad at hirap na sa pagkilos. Yan! Yan yung napala mo. Naglakas loob ka kasing pumunta rito eh. Meron kaming Mikael. Malakas kaya yan. Lasapin mo yung kamandag niya. Sunod-sunod pang suntok ang pinakawala ni Mikael. Hindi na rin mamukaan ang nilalang dahil sa pagkawasak ng muka't bungo. Saka lamang tinigilan ng makaramdam ng pagod. Mikael, pwede na yan. Patay na eh. Ayos ka lang ba? Ayos lang ba yung kamay mo? Kung gusto mong ipagamot, sabihin mo lang ako ha. Wika ni Dambi. Ayos lang ako, Dambi. Dugo to ng hayop na yan eh. Hindi sa akin. Siya nga pala. Meron kang posporo dyan. Pairam nga sana. Susunugin ko lang yung bangkay ng animal na to. Pinahiram naman ito ni Dambi. Sasama rin sana sa pagligpit ng katawan. Ngunit hindi pumayag si Mikael. Sinigurado pa nitong wala ng ibang nilalang sa paligid bago umalis. Sa kabilang banda, hindi nakapagsalita si Oping. Dahan-dahang napagtanto ang nangyayari at nahihiya sa sinabi tungkol kay Mikael. O ano, natahimik ka na. Binali yung paniniwala mo sa nakita mo ngayon ano? Sabi naman kasi sa'yo, iba si Mikael sa mga taong nakasalamuha mo dati. Mabuting tao siya pare, hindi masama. Wika ni Dambi pagpasok ng tahanan. Huwag mo nang simulan, Dambi. Nagkamali na nga yung tao, ang lakas mo pang mang-asar. Pero tama nga naman, Oping. Huwag kang basta manghusga sa isang tao base lamang sa kung ano ang nakikita mo. Hay nako, bahala na nga kayo dyan. Matutulog na ako ulit. Nakakaantok eh. Pakisabi kay Mikael, salamat sa pagliligtas sa akin ngayong gabi ha. Wika ni Kami. Matapos ang tagpong yun, dito lamang unti-unting naiintindihan ni Oping ang lahat. Tama nga ang mga pinsan. Mabuting tao nga si Mikael at hindi ito katulad ng ama-amahan. Ilang oras pa ang lumipas
Nakabalik na si Mikael. Sinalubong ito ni Danby at inasikaso sa pamamagitan ng pag-alok ng masusuot. Nangangamoy ang damit nito buhat sa pagkapit ng amoy ng pinuksang aswang. Lumapit si Oping para sana humingi ng dispensa. Ngunit nagmamadalang lumabas si Mikael matapos mapansin ang presensya ng nilalang sa paligid. Danby, puntahan mo si Kami. Magbitbit ka na rin ng kahit anong patalim. May naaamoy ako rito sa labas. Mukhang meron pa tayong nakaligtaan. Utos ni Mikael. Mas lalong nadagdagan ng nararamdamang kahihiyan ni Oping sa ikinilos nito. Malinaw pa sa sikat ng araw ang pagkatao ng lalaking hindi pinagkatiwalaan. Insan, mamaya ka na magsisi sa lahat ng sinabi mo. Kailangan ko kasi ng tulong mo rito eh. Tumayo ka dyan. Bitbitin mo tong itak. Panakot lang sa aswang baka kasi makapasok bigla eh. Hindi natin alam yung takbo ng pangyayari. Wika ni Danby. Sumunod naman si Oping. Ilang sandali ang lumipas, pumasok ng tahanan si Mikael. Wala itong nahuling aswang dahil mabilis na umalis bago pa naabutan. Sa katunayan, hindi naman niya nakita. Napansin na lang ang pagkawala ng samyo sa hangin. Kinabukasan nagpaalam si Mikael. Meron itong mahalagang gagawin sa personal na buhay. Nilagyan na lamang ng mga samut-saring pangontra ang tahanan upang maging ligtas ang pagbubuntis ni Kami habang wala ito bilang bantay. Hindi kampante si Danby ngunit wala ring magagawa sa pasya nito. Sila na lamang magpipinsan ang nagtulong-tulong sa pagbabantay. Sa kabilang banda naman, naliwanagan na si Oping sa lahat ng pangaral ni Danby na hindi dahil may nakasama siyang taong kagaya ng inaasal ni Mikael na purong kabutihan lamang ang pinapakita. Pagpapanggap lamang ito. Natutunan din na saka lamang ibubukha ang bibig kung sigurado na sa sasabihin. Sa puntong yon, labis ang kanyang pagsisisi. Hindi man personal na nadinig ng tao ang sinabing panghuhusga. Isa pa rin itong kasalanan. O ano, natuto ka na ba sa mga nangyari? Nilalahat mo kasi. Hindi lahat ng tao sa mundo kagaya ng amain mong tarantado at puro pakitang tao. Oping, marami rin ang mabubuti. Wika ni Danby. Napailing na lamang si Oping sa mga nagawa. Isa pa sa napansin niya kay Mikael. Puno ng kabutihan ang pagkatao nito. Puno rin ng bangis kung aswang na ang kaharap. Hinding-hindi niya malilimutan nang minsang masilayan ang kamandag ng itak ni Mikael. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Hiro. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Si Hiro ay pangalawa sa kanilang magkakapatid. Bata pa lamang, nakakaranas na ito ng mga kakaibang pangyayari na hindi lingid sa kaalaman ng mga tao sa kanilang baryo. Isang araw. Hiro, nasan ka bang bata ka? Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo ha. Magmadali ka nga, papalao tayo. Ikaw muna ang isasama ko sa ngayon. Masama yung pakiramdam ng nanay mo eh. Wika ng ama. Tay, sige po. Anong oras po ba tayo aalis? Tay, magbabaon po ba tayo ng panghapunan? Siya nga po pala. Liliban na lang po ako bukas. Wala naman po kaming pagsusulit eh. Pwede ko po kayong samahan sa panghuhuli ng alimasag.
tugon ni Hiro. O siya, sige anak ha. Pwede ka lang lumiban hanggat hindi pa kaya ng nanay mo. Saka anak, gusto kong ayusin mo ang pag-aaral mo ha. Huwag kang gagaya sa amin ng nanay mo na hindi man lang nakapagtapos ng elementarya. Pangako ko po yan, Tay. Magsisikap po ako. Sa ngayon po, gusto ko lang pong maalalayan kayo ni Nanay. O sige na, lagyan mo din ng tubig yung maliit na galon ha. Para may maiinom tayo mamaya sa pagpalao. Bitbitin mo na din yung kalderong pagsasaingan natin at doon na tayo magluluto. Opo, Tay. Nahihanda ko na po. Pag-uusap ng mag-ama. 7:00 ng gabi. Gamit ang maliit na gaserang gawa sa bote ng tanduay na alternatibong ilaw sa madilim na ilog, inayos ng ama ni Hiro ang mga lambat. Tahimik ang kapaligiran. Tanging huni lamang ng kuliglig at mga ibon sa ilog ang madidinig. Nang biglang napabalikwas si Hiro. Tay, may tiktik. Huwag kang maingay. Oo, nadidinig ko. Nasa malapit lang yan. Ayusin mo ang sagwan doon sa dulo ng bangka. Lilipat tayo ng pwesto. Tay, hindi naman tayo kakainin yan, di ba? Kilala ko yan anak. Hindi niya tayo kakainin. Takot niya lang. Wika ng ama sabay taas ng itak. May dala akong maraming asin, Tay. Naku, subukan niya lang lumupag sa bangka natin. Ay sus, hayaan na natin yan anak. Kagaya din natin yan. Naghahanap ng ikabubuhay. Pero wag naman sana tayo. Sa iba na lang. Parinig ng tatay ni Hiro. Alam niyang naririnig sila nito. Bigla na lang may kung anong bumangga sa bangka. Nagbitaw na mabigat na salita ang tatay ni Hiro nang muntik itong masubsob. Yawa. Hoy, magpakita ka ng malaman mo yung hinahanap mo ha. Naghahanap buhay din kami. Yawa ka. Doon ka na sa kabilang ibayo maghanap ng makakain mo. Baka hindi ako makapagtimpe. Baitak pa kita. Sigaw ng ama. Itinaas nito ang itak at akmang hahambalusin ang nilalang. Ngunit bigla na lamang itong lumundag at lumipad palayo sa kinaroroonan nila. Ay, mabuti na lang umalis na. Naku, kung hindi, isasaboy ko na sana yung asin eh. Sino kaya yun, Tay? Ang pangit, tapos parang namumukaan ko siya. Kung sino mang nasa isip mo anak, siya nga yun. Ang ninang teteng mo. Hindi na talaga yan nadala eh. Muntikan ko na yung mapatay dati. Hindi ko alam bakit siya nakasunod sa atin. Kaya pala kanina, Tay. Bumili ako ng gaas na ilalagay sa gasera natin. Biglang nagtanong kung saan tayo pupunta. Lingid sa kalaman ng mga kabaryo nila na si Ninang Teteng ay isang tiktik. Hindi ito ang unang beses na nakaengkwentro ng mag-ama ang aswang. Bata pa lamang si Hiro. Sinubukan na ng tiktik na yon na makuha ang bata. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagtagumpay. Nagmungkahi ang manggagamot sa pamilya ni Hiro. Gawing ninang ng bata ang aswang. Nang sa ganon ay hindi niya pagtangkaang muli ang buhay ng bata. Tay, sasabihin ba natin kay nanay yung nangyari? Ay nako, wag na anak. Mag-aalala lang ang nanay mo. Alam mo naman yon, baka sugurin na naman yung ninang mo. Hayaan na lang muna natin. Sinasamahan lang tayo siguro ng ninang mo. Yun lang yon.
Maraming nakuhang alimasag at hipon ang mag-ama. Nang mga panahong ito, wala pa masyadong pumapalaot sa lugar. Kaya palaging marami ang nahuhuli sa ilog. Pagkarating sa tahanan, inutusan ng ina si Hiro na bumili sa tindahan ng tinapay. Pang-almusal nilang mag-ama. Anak, bumili ka muna doon ng tinapay. Samahan mo na din ng kape para sa tatay mo. Doon ka na bumili kina ninang mo ha. Bagong gawa yung mga tinapay nila. Bumili ka ng mainit na pandesal. Sige, Unay. Wika ni Hiro. Habang naglalakad, nag-iisip na ito ng mga sasabihin pag nakaharap niya ang ninang. Oh, ikaw pala yan. Kakarating nyo lang. Parang madami kayong nahuli ngayon ah. Tama lang po, Ninong. May nanggambala kasi sa amin kanina habang nagbababa kami ng lambat ni tatay. Tugon ni Hiro. Ah, ganun ba? Bakit naman? Ano ba ang nanggambala sa inyo? Wala ho, Ninong. Malakas kasi yung hangin kagabi. Tapos medyo masama po yung panahon. Kaya hindi kami nakausad kagabi ng maayos. Ah, ganun ba? O ano pala yung bibilhin mo? Pandesal po at kape. Ninong, nasan po pala si Ninang? Hindi yata siya nagbabantay ngayon Ayon. Masama ang pakiramdam at ayaw lumabas ng kwarto. Ay, ewan ko ba dyan sa ninang mo? Masama daw yung pakiramdam. Natatawang wika ng ninong. Pabulong na sinabi na baka buntis. Sa halos 4 na taong pagsasama, hindi pa rin sila binibiyayaan ng anak. Lingid sa kalaman ng ninong na ang asawa ay aswang. Ninong, pabili po ako ng pandesal. Abay oo naman. Kumuha ka ng supot dyan. Ikaw na ang bahalang maglagay. Saka Hiro, nagluto ko ng pansit kanina. Balutan na kita ha. Masarap to sa pandesal. Kamusta mo na din ako sa nanay at tatay mo? Sige po, Nong. Mauna na po ako ha. Wika ni Hiro. Habang pauwi, naiisip ng binata kung hindi ba talaga alam ng ninong ang totoong katauhan ng asawa at kung nayanggaw kaya ito. Masaya si Hiro na inaabot ang pagkaing dala sa mga magulang. Nang akmang bubuksan na ng ina ang supot, nagmamadaling kumuha ng kalamansi ang ama at sinabing sandali lang, huwag munang susubo. Pinigaan niya ito ng kalamansi. At nang makitang wala namang pagbabago sa pagkain, siya mismo ang unang sumubo. Nang araw na yon, naging maayos naman ang lahat. Bahay-eskwelahan lamang ang inaatupag ni Hiro. Ngunit pagsapit ng tanghali, Hiro, tara, laro tayo sa plaza. Di ba gusto mo magbisikleta? Tara na, angkas ka na dito, tuturuan kita. Anay, sama po muna ako kina Donay ha. Maglalaro lang po kami. Sige anak, umuwi ka kagad ha. Sumaglit si tatay mo sa palaisdaan. Papauwi na rin yun. Ayaw ko nang tawagin ka pa sa tanghalian ha. Opo, Nay. Saglit lang naman po kami. Magpapaturo lang po ko kay Donay na magbisikleta. Mamaya po uuwi din ako. O siya, sige. Donay, ingat sa pagmaneho ng bisikleta ha. Ingatan mo yung pinsan mo. Opo, tiya. Huwag po kayo mag-alala. Ako na ang bahala kay Hiro. Sige na, Nay. Aalis na po kami ha. Habang angkas ng bisikleta,
Nadaan sila sa gilid ng tindahan ng ninang. Nakita niya itong nakatitig sa pinsan niyang si Donay. Biglang huminto ang dalaga sa tapat ng tindahan ng ninang. Tia Teteng, may halo-halo kayo? Ay, oo naman. Bakit? Bibili ba kayong dalawa? Hali kayo at libre ko na. Tugon ng ninang habang nakatingin ng masama kay Donay. Maninay, wag na lang po pala. Maglalaro pa po kami. Mamaya na lang siguro. Sige na, Hiro. Habang hindi pa dumadating sina Daboy, kapag nandyan na sila mamaya, hindi na yan libre. Di ba, Tia? Wika ni Donay habang nakangiti. Ay, oo nga, Hiro. Halika na. Umupo na kayo doon at paggagaya ko kayo ng halo-halo. Wika ni Ninang Teteng. Wala nang nagawa si Hiro kundi ang sumunod. Masyado pang bata ang isipan nito. Ngunit nag-aalala siya sa pagkakataong yun. Naiisip na ang mangyayari. Biglang hinimas ng ninang ang buhok ni Donay. Mula pataas hanggang baba sabay sabing. Napakaganda mo talaga, Donay, ano? Ibang-iba ka sa mga kapatid mo. Ang puti-puti mo pa. Ganun po ba? Hiro, bilisan na natin. Tanghali na, baka sunduin ka na naman ng tatay mo. Wika ni Donay. Nakatingin lamang si Hiro sa ninang. Nakikita niyang nag-iiba ang titig ng ninang kay Donay. Naging kulay itim ang mga mata. Ngunit hindi nagpahalata si Hiro. Kinain niya lamang ang mga yelo sa halo-halo. Samantalang si Donay naman, nasimot lahat. Nang matapos nagpaalam na silang aalis na, nagpasalamat ang dalawa sa libreng halo-halo. Donay, masarap ba yung sahog sa halo-halo? Tanong ni Hiro habang papalayo sa tindahan. Oo, masarap. Bakit kasi hindi mo kinain? Parang iba yung itsura eh. Naku, hindi ah. Masarap kaya. Pag-uusap ng magpinsan. Nang biglang makarinig sila ng sigaw na tumatawag sa kanilang dalawa. Si Daboy, isa pa nilang pinsan. Oh, Insan, kanina ka pa namin hinahanap. Naku, kanina pa ako dito, no? Kayo nga yung hindi ko makita eh. O ano, tara? Mag-basketball na lang tayo. Uy, sali niyo ako ha. Wag na, hindi ka naman marunong eh. Uy, marunong ako. O sige, kampi tayo tapos kalaban natin si Daboy. Wika ng magpipinsan. Kahit mainit ang panahong yun, naging masaya naman ang magpipinsan. Hanggang sa nagyaya nang umuwi si Hiro para makapananghalian. Hinatid pa rin siya ng mga pinsan sa kanilang tahanan. Hiro, sa susunod sana mas maganda kung agahan natin. Hindi naman tayo palaging nakakapaglaro eh. May pasok. Kung wala naman, kasama mo naman yung tatay mo sa paglaot. Oo naman. Sa susunod, magyayaya tayo. Masaya kaya pag marami. O sige ha, pero dapat gagawa tayo ng grupo. Mahirap, dapat marami tayong maliliit na bola. O sige, gagawa tayo. Sige na, papasok na ako ha. Hoy Daboy, diretso na ng uwi ha. Baka mamaya saan pa kayong dalawa susuot. Ang init pa naman. Oo, uuwi na kami. Gutom na din kasi ako eh. O siya, Hiro, aalis na kami ha. Pumasok na ng tahanan ang binata.
Ngunit ito na pala ang huling pagkakataong makakalaro niya si Donay. Pagsapit ng hapon, may dumaang ambulansya sa tapat mismo ng tahanan. Sinundan ito ni Hiro para malaman kung anong nangyari. Ano pong nangyayari? Bakit? Saan po dadalhin si Donay? Naku, Hiro. Dadalhin na muna namin sa ospital yung pinsan mo. Mula nung umuwi kanina, hindi na lumabas ng kwarto. Hindi kumain ng tanghalian. Tapos pagpasok ko sa kwarto, kinukumbulsyon. Inaapoy ng lagnat. Saan ba kayo naglaro? Dun lang naman po sa palaruan eh. Bakit po sa ospital? Ipatingin niyo po muna kay Tio Raboy na albularyo. Alam mo naman, Hiro, hindi kami naniniwala sa mga ganyan. Doktor ang kailangan ng pinsan mo. O sige na, ipanalangin mong maging maayos ang lahat ha. Ipanalangin mo ang pinsan mo. Napatango na lamang si Hiro. Umiiyak habang nakatingin sa papalayong sasakyan. Umuwi ito sa tahanan at kwinento sa magulang ang mga nangyari. Nagtataka ang ama habang nakatingin kay Hiro. Oh, Hiro, saan ba kayo naglaro? May kinain na ba kayo? Tay, hindi po doktor yung kailangan ni Donay. Kailangan niya ng albularyo. Tay, si Maninay. Pinakain niya kami kanina ng tinda niyang halo-halo. Ilang beses niyang hinimas sa ulo si Donay. Diba tay, isa yun sa ginagawa ng mga aswang sa biktima? Pangtanggal po yun ng kaluluwa tay. Pasensya na po, hindi ko kagad nasabi. Anak, hindi mo kasalanan. Buti sa'yo, hindi niya ginawa. Hindi po tay. Si Donay lang po. 10:00 ng gabi. Nasa kwarto ang pamilya nang makarinig si Hiro ng tunda-tunda. Natutunan niya sa lola. Isa itong uri ng hayop na madidinig pag may mamamatay sa pamilya. Uri ng ligaw na espiritu na nangunguha ng kaluluwa ng mamamatay. Bumalikwas si Hiro sa higaan. Tinawag ang mga magulang. Nay, tay, ano na po kaya yung nangyari kina Donay? Umiiyak na wika ni Hiro. Sige na anak, gisingin mo ang mga kapatid mo. Magrosaryo tayo at manalangin na hindi madaig ng demonyo ang pinsan mo. Diyos ko, wala man lang silang proteksyon sa ospital. Nung mga panahong yun, naniniwala ang pamilya ni Hiro sa mga kakaibang bagay. Hanggang sa biglang may dumaan na ambulansya. Nelda, ang mga bata, huwag mong palalabasin kahit anong mangyari. Ako na ang pupunta doong kina Donay. Hiro ang itak. Nasa labas ang ninang mo. Nadidinig ko siyang nakasunod sa ambulansya. Opo tay, nadidinig ko rin. Tay, sasama po ko. Wag na anak. Delikado. O Diyos ko, tulungan niyo po sana ang pamilya namin. Lingid sa kalaman ng lahat. May kaalaman sa kanan ang tatay ni Hiro. Bago lumabas ng tahanan, nagkarga ito ng pangtigalpo, pangproteksyon sa pamilya. Lalo kay Hiro na umiiyak sa gilid, habang pinapakinggan ang tunda-tunda. Tay, si Donay po. Kunin mo ang tabak ko sa gilid ng higaan namin ni nanay mo. Sige na, kung hindi ka natatakot samahan mo ko. Pupuntahan natin ang bahay ng pinsan mo. Wika ng ama. Hindi naman kalayuan ang bahay ng pinsan. Lumakad na ang dalawa. At habang naglalakad, nag-uusal ang ama habang si Hiro naman nakikiramdam sa paligid. Tay,
Ang sama na talaga ng pakiramdam ko. Sigurado akong si Ninang ang may kagagawa nun. Hindi tayo nakakasigurado, anak. Manalangin ka lang ng taimtim. Malapit na tayo. Tay, nadidinig mo rin ba? Oo, anak. Nandito siya. Inilabas na ng ama ang itak. Nang makalapit sa tahanan ni Donay, doon na narinig ni Hiro ang iyakan sa loob. Akmang papasok na sana sila sa bakuran nang may biglang tumakbo sa likuran nila. Hiro, huwag kang lilingong kahit anong mangyari. Dumiretso ka na sa pinto ng tiyahin mo. Sige na, bilisan mo. Mauna ka na, anak, at ako na ang bahala. Ako na ang haharap sa mga demonyong to. Tatay, mag-iingat po kayo. Marami po sila. Nang mga oras na yon, mataas ang tensyon ng paligid. Hindi lamang pala ang tiktik ang kukuha sa pinsan ni Hiro, maging ang mga elementong nakalabas sa kung saan nag-aagawan makuha lamang ang kaluluwa. Si Donay po. Wika ni Hiro. Umiiyak bitbit ang rosaryo at habak na bigay ng ama. Hiro, wala na ang pinsan mo. Wala namang makitang sakit ang mga doktor kanina. Pinapunta kami sa kabilang ospital. Hindi na kaya ng mga doktor ang lagay ni Donay. Noong palipat na kami, biglang hindi na huminga ang pinsan mo. Tugon ng tiyahin. Bigla itong napahagulgol. Diyos ko, Donay. Natutulog ka lang, di ba? Huwag mo naman kaming iwan. Huwag naman ganito. Wika ni Hiro. Niyakap naman siya ng tiyahin. Hiro, nasaan ang tatay mo? Nasa labas po. Marami po kaming nakita ng mga elemento sa labas ng bahay. Ang sabi ni tatay, bantayan po nating mabuti si Donay. Marami pong kukuha sa kaluluwa niya at nasa labas po silang lahat. Biglang yumanig ang buong tahanan. May kung anong nilalang na biglang bumangga roon. Nagsigawan ang mga tao sa loob sa sobrang takot. Lumuhod sila at nanalangin ng taimtim. Samantalang ang ama naman ni Donay, bitbit ang itak at tutulong sa tatay ni Hiro. Dong, huwag ka nang lumabas. Bantayan mo ang anak mo. Kukunin nila yan, Dong. Sigaw ng tatay ni Hiro. Dong, paano ka? Kaya ko na to. Ang mga bata sa loob. Pumasok ang ama ni Donay. Biglang sumigaw sa labas ang ama ni Hiro. Baga ehotip, hindi nyo makukuha ang bata kung hindi kayo dadaan sa itak ko. Hoy, ikaw na bruhang tek-tek. Hintayin mong mag-umaga nang maitakitang hayop ka. Wala kang yawa. Biglang tumawa ang tiktik. Sabay lapit sa ama ni Hiro. Hinawakan nito ang kamay at binalibag sa sagingan. Nagtataka ang ama ni Donay. Wala siyang nakikita ngunit tumitilapon ang tatay ni Hiro. Ay, Dong, ayos ka lang ba? Saan ba ang kalaban? Sino? Wika nito. Sabay hambalo sa hangin ng itak. Napasigaw ang ama ni Hiro. Hawak ang dalawang itak. Pinagkiskis ng tatay ni Donay ang mga ito. Nasira nun ang pandinig ng aswang. At habang kinikiskis ng tatay ni Donay ang dalawang itak, bumangon naman ang ama ni Hiro. Tumakbo sa kinaroroonan nito. Gusto mo ba silang makita? Nang walang ano-ano hinilamos nito ang kamay na may laway sa mata ng tatay ni Donay. Ay, Dong,
Naudlot ang sasabihin nito at nanlaki ang mga mata sa nakita. Samut-saring elemento ang nakapalibot sa kanila. Sa sobrang takot, naihina lamang ito sa kinatatayuan niya. Hindi alam kung ano ang gagawin. Napasalampak na lamang sa upuan habang nakatingin sa tatay ni Hiro na ng mga oras na yon ay nag-uusal na ng mga pangproteksyon sa loob ng tahanan. Oy Dong, bumangon ka dyan. Ang katawan ni Donay, ibalot mo sa kumot. Ilalabas natin sa bintana. Hindi na si Donay ang nasa loob ng kwarto, kundi isang balat kayo. Dong, may magagawa pa ba tayo? Dalawa lamang ang anak ng tiyuhin. Sobrang mahal na mahal nito si Donay. Ngunit ng mga oras na yun, hindi na kinakaya ng tatay ni Hiro ang pakikipagbunos sa mga elemento. Nais niya sanang mailigtas si Donay. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Pumasok ang tatay ni Donay sa silid. Binalot ang bangkay ni Donay ng kumot. Sabay tawag sa tatay ni Hiro. Dong, tulong! Hindi ko na mabuhat ang anak ko. Sobrang bigat niya. Sandali. Tawagin mo ang asawa mo at lalabas ako. Sa hudyat ko, buksan mo ang bintana at sabay niyong buhatin ang bata. Ipasa niyo sa akin palabas. Anong mangyayari? Paano ang anak ko? Sa ngayon, titignan ko kung may magagawa pa tayo. Sige na, bilisan niyo! Tinawag ng tatay ni Donay ang asawa. Sinunod ang utos ng tatay ni Hiro. Habang umiikot sa labas ng bahay, bitbit ang itak. Sa labas ng tahanan, madidinig ang iba't ibang pag-angil. Ngunit hindi nagpatinag ang tatay ni Hiro, ni hindi man lamang makikitaan ng takot, at buong tapang nitong sinugod ang mga nilalang na naghihintay ng tamang oras para makuha ang kaluluwa. Dong, bilisan mo na! Buksan mo ang bintana at akin na ang bata! Biglang may kung anong puwersa muling bumangga sa tahanan. Nanalangin si Hiro na mga oras na yon. Nanlumo ang lahat ng nakita mismo ng mga mata. Ang pagbabago ng katawan ni Donay. Nang nailabas ito ng bintana, naging sobrang gaan ng bata. At nang buksan ng kumot, laking gulat nila nang masilayan ang katawan ng saging. Nag-iiyakan ang lahat ng mapagtanto na hindi nga si Donay ang laman ng kumot. Napasigaw na lamang ang tatay ni Hiro sa sobrang galit sa mga nilalang. Alam din niyang huli na ang lahat. Patawad, Dong. Hindi na natin maililigtas ang bata. Halika, tulungan mo kong maayos ang katawan niya. Ipinapangako kong magbabayad ang may kagagawa nito. Ngayon, naniniwala na ako sa'yo. Pasensya, Tok. Hindi ako naniwala sa mga ganito noon. Hiluskaan din kita. Oo, magpinsan tayo. Pero patawad. Kung sana pareho mo din akong naniwala sa mga ganito, sana naprotektahan ko din ang anak ko. Maraming salamat. Nandito kayo para tulungan kami. Oo. May sama ako ng loob sa pamilya nyo. Pero sa kabila noon, naiintindihan ko na hindi kayo kagaya ko, na nakikita ang ibang elemento. Hindi ko din kayo masisisi. Sa pagkakataong ito, sana magsilbing aral sa atin ang nangyari. Hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundo. May mga nilalang na nakapalibot sa atin, kasama natin. Pero madalas hindi natin nakikita. Bukas na bukas, sasabihin natin sa buong pamilya ang nangyari. Kami mismo magpapatotoo sa kaganapang ito. Maraming salamat, Dong. Kahit may mga hindi tayo pagkakaunawaan, hindi mo kami natiis
nandito ka para tulungan kami. Hindi na natulog ang buong mag-anak. Maaga pa lamang sinabi ng tatay ni Donay sa buong angkan sa Karatig Baryo ang nangyari. Nang oras na yun hindi na sila nag-aksaya pa ng pagkakataon. Kilala nila ang salarin. Nagplano ang buong pamilya na magtawag ng batikang albularyo upang mapanagot ang tiktik sa nangyari. Ngunit sa kasamaang palad, noong siguro nila ang bahay nito, wala na ang ninang ni Hiro. Maging ang asawa nito. Nakapanlulumo at hindi nila alam kung saan ito pumunta. Nagbitaw na lamang na mabigat na salita ang ama ni Hiro sa sobrang galit sa ninang. Hanggang sa kasalukuyan, hindi na bumalik ang ninang ni Hiro. Madalas pa rin nilang naaalala ng minsan na mabiktima ang pinsan ng ninang na tiktik. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.